Good day guys, may mga nagre-request na mag-POV tayo nitong Chevy Trailblazer. Kaya today mag-POV tayo. So ito yung 2013 Chevy Trailblazer with a manual transmission. It's actually 7 years old and still going strong. Yung mga batch na 2012-2013, yun ang magaganda kasi yun ang mga original na may DM motor engine na made in Italy. Kaya ito is matibay. Wala akong naging problem here for the last 7 years. Pinapalitan ko yung suspension, naka-ride max shocks na siya with king springs, tapos meron siyang anti-sway bar at saka naka 2-inch lip na rin siya. Maganda rito is napakalaki niya, maluwag, and it's very easy to maintain and very tough SUV. So if you're looking for a second-hand SUV that is not so expensive and easy to maintain and very reliable, you can take a look at this. It has high wading depth, good suspension, and also very tough. Kaya matibay siya. Ang napalitan ko pala dito na major parts ay clutch lining, pressure plate at saka yung timing belt. So parang bago na rin siya ngayon. So tara, tingnan natin kung paano tumakbo ang Chevy Trailblazer. Okay, lumabas tayo ngayon. Tingnan natin paano mag-perform itong Chevy Trailblazer manual. So kasama ko nga pala dito yung aking anak who is driving. Ito yung aming bonding activity together. Makita mo yung makina niya is very smooth. Tahimik siya. Even after 7 years and more than 100,000 kilometers in its auto. So liko na tayo. Sarap lang talaga gamitin ang ang manual kasi control mo yung torque saka yung speed na gusto mo o control mo. Yun lang, pagka ma-traffic medyo nakakapagod, pero I am enjoying it, yung manual driving. Kaya pagka gusto ko ma-exercise, ito yung ginagamit ko. Gulong ko nga pala is 265/50/20. Dito, Terra Grappler. So, yung Terra Grappler maganda siya. Malambot. Compared sa Monster, mas malambot siya. Mas maganda yung play. Saka matibay kasi nga made in Japan. Nagbi-build up na yung traffic. Tingnan natin kung ma-traffic nga dito kasi yung last week nakita ko sa parang merong build up ng traffic dito kasi nga yung pumipila doon sa RFID. Pero alam ko yung RFID is napalit na-extend na, naging December 1 na instead of November 1 yata na deadline. So hopefully makatulong yun. In fact ngayon ito nga wala pa rin yung isa lang lang meron yung Montero ko lang ang meron. Ito wala pa kasi on time, haba kasi ng pila. So tingnan natin kung paano. Bagas tayo. Kuya, dito na yung pila nung yun na yung pila nung kawawa naman isang araw mauubos sa'yo sa pagpila dahil lang yun sa RFID na yan. Okay, nagpakarga lang tayo ng diesel and then we'll get back dito we're going to Sukat. So yan mga idol, ang mga nakapila sa kukuha ng RFID.
May pila eh. Kung nagbibigay ba doon sa bago mag entrance ng ng South Expressway, kasi doon ako kumuha sa pagkapasok mo ng C5 eh. So ito, this time ito yung pinipilahan nila. Siguro meron doon sa bago mag-entrance ng tawag dito, mag-entrance ng South Expressway. Doon sila pumipila. Yan, South Expressway tayo. Exit tayo ng Sukat. Grabe, ang haba pa ng pila pala. Yan oh. So kung pipila kayo dito ngayon, naabutin kayo ng isang araw. Hassle, dapat talaga ito binibigay na lang sa mga sa pwede na hindi na sila mag-install, bibigay mo na lang, ikaw na lang mag-install. Bakit? Kasi ganito pa ang sistema. Imagine yung lost time, gasoline, expenses, etc. Yun, doon pala kumukuha ng RFID. So hanggang dito yung pila nila. Yun sa baba ng South Expressway, pakalabas ng wow, paktay, traffic. Mukhang balik na naman sa traffic Dito tayo sa bandang kanan para mag-release. Share ko nga pala yung yung manibela nitong Trailblazer. Hydraulic siya, hindi siya electronic, pero okay siyang gamitin. Hindi siya masyadong malambot, hindi naman siya masyadong matigas. Wala siyang ka-wiggle-wiggle kahit nung paltang ko ng size 20 tapos na gulong, wala kasing naging problema. Ang ganda ng ng manibela nito. Pero okay lang naman. Isang maganda rito sa Trailblazer, maluwag, kita mo yung aking distance dito. Ang laki pa yan very siya, very roomy siya. Okay, hindi na tayo sa may bikutan. Nakita ko lang sa inyo yung instrument cluster niya So during those years, advanced siya. Kita mo meron siyang backlight. So kahit araw, maliwanag siya. So ayan maganda siya kahit araw, hindi siya madilim. So ahead siya at that time, 7 years ago. Alright, we're moving. Medyo traffic na. Next natin is Bikutan exit. By the way, ang suspension ko pala nito, pina-upgrade ko. So, I'm using Ride Max with King Springs. Yan yung Ride Max na shocks, yung kulay puti, and then yung King Springs mo, yung yellow na springs, So, ito yung pinagpalitan ko na stock na spring. Makita mo yung difference niya, progressive kasi yan, hindi siya yung linear. Yun naman ang tsura sa rear pag nakakabit. So meron siyang 4 na settings, dati settings ko 1, so medyo nalalambutan ako. So kung gusto mo very comfortable na yung 1, and then yung 2 ganun, yun ang sunod. Now nasa 3 ako para tingnan ko yung kung hindi siya matagtag. Pero mukhang okay naman. Okay.
So, tingnan naman natin yung shock absorber niya. Yung shock absorber niya, yung RideMax 4-way shocks. So, meron siyang 4-way na adjustment, no? 1, 2, 3, and 4. So, depende kung gusto mo matigas, soft, saka middle. So, ina-adjust natin yan manually. Makita mo ito yung pinaka, ano niya, no? Yung pang-adjust niya. Meron siya, makikita mo yung 1, 2, 3, 4. Firm yung ride niya. So, okay siya. Tapos yung King Spring sa combination, maganda rin. Nagkaroon siya ng 2-inch lift. So, umangat siya. So, yun, nasa set number 3 tayo. Kaso, hindi natin matest talaga ng husay. Kasi siguro pabalik. Kasi nga, matraffic eh. Pero kung gusto nyo, medyo hindi siya wallowy ng konti, sa number 3 settings nung sa shocks, ang pwede natin gawin. Engine wise, walang nagbago. Ganda yung engine nito. Ang engine nga pala itong 2012 to 2013 model is yung gawa ng BM Motori ng Italy. Sa mga hindi pa nakakaalam, yung BM Motori under Chrysler Fiat na yan, yan ang ginagamit sa mga Jeep Cherokee, Colorado, sa Wrangler, doon din sa mga Isuzu D-Max, Range Rover, Toyota Hilux. Yan ang manufacturer ng engine, BM Motori. Sa mga Daewoo, Hyundai, Kia, ginagamit din yan. At of course, yung sa Maserati. Ng ride, no? Spare. Maganda din yung noise siya nito eh. NVH niya, di ba? Tama, di masyadong Okay lang. ano siya yung mga ingay sa labas. Mas maganda yung NVH lang Captiva. Mas rinig nga lang yung daan doon. Stop. Ang busina. Hindi yung babakla-bakla. Isa pang nagustuhan ko dito yung cambio niya. Madaling gamitin. Very short yung throw niya. Ang gandang i-ship, ang daling pumasok. So, ang sarap gamitin ng cambio kung maintain mo siya. Yan, U-turn ka dyan. Try natin yung turning radius. So, okay lang naman hanggang middle lane. So, not too bad for a big SUV. Okay, balik kami. So, hindi siya maalog, no? Ito yung 3 settings ng RideMax. So, hindi siya maalog. Firm.
bilib ako sa engine nito, ang tibay. Saka hindi nagbabago yung hatak niya since nung bago pa siya, parang walang masyadong difference. May konti lang pero yung kanyang responsiveness nandun palagi. Basta maintain mo lang ng langis. Tahimik nga yung dito tires. Maganda, saka ano siya, parang maganda yung flex niya. Malambot. Stable siya pag nasa 3. Ha? Stable siya. Di malo. Bakit? Pag nasa 1, maalog eh. Pero malambot. Natatayo na. Ang brakes nito okay din. Hindi siya matakaw sa brake pads. Ang ganda ng response ng brakes nito. Gustong gusto ko siya.
gusto ko itong tumakbo pag umuulan. Kapit na kapit yung gulong niya. Ganda ng ride ni lalo. Saka yung engine kapag umuulan. Ganda. Pag tag-ulan, wala kang kaba dito kasi ang wading depth niya is 800 mm. Tapos nakalip pa ito ng 2 inch. Tapos yung alternator niya nasa taas pa. So, malatag talaga sa bahay ito. Alright. Tapos na tayo. Marami na tayong makauwi. Okay. So, that's the Chevy Trailblazer DOB ride. So, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. And press that button so that you'll be notified in the next vlog. Bye-bye!